Thank you, Pastor. Sa isang opportunity. Okay. Sa isang opportunity na binigay sa akin sa araw na ito na magdadala ng salita ng Panginoon para sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, bago ang lahat tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng lupa at langit. Salamat, Ama, sa umagang ito na nandito kami na dinala mo na ligtas na walang mga sa kunang nangyari sa amin. Salamat po, Panginoon, na kami po ay binigyan mo uli ng kalakasan at panibagong buhay sa umagang ito na kami po ay nakarating dito. Salamat din po, Panginoon, sa wala po dito, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Hindi namin alam kung ano mga nangyari at patuloy ka po mag-care sa kanila, Panginoon, upang sa sunod ay kami hipuin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon, na makarating dito na upang magkapagpilaship sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na kami po ay nandito. Ako po ay nandito, Panginoon, upang mag-share na iyong mga salita. Wala po ako magagawa sa aking sarili lamang, Panginoon, kundi ikaw lamang sa iyong banal na Espiritu na mag-guide sa akin to deliver your words and the midst of us, Panginoon, sa umagang ito. Na mga iyong mga salita na bibigay mo para sa nakikinig, Panginoon, sa kanilang mga puso, itanim sa kanilang mga puso at mga isipan na ito hindi maagaw ng kaaway, Panginoon. Bless them again, O God, na ito ay tumubo sa aming mga puso habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating. Salamat po sa opportunity na nandito, Panginoon, sa muli. Gamitin mo aking bunganga at bibig, Panginoon, at isipan to deliver your words. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa lahat man na nakarinig ko nasa labas, Panginoon, ipuin mo kanilang puso na tumimo sa kanyang puso ang mga salita na bawat aking bamitin sa umagang ito. Salamat po at ito'y akong binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Pwede na kayo mag-save po, mga kapatid. Praise God. Basahin natin ang Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Praise the Lord. Ecclesiastes 12, verse 13. Amen. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Praise the Lord, hallelujah. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang tema nating, ang title nating preaching ngayong mga kapatid ay The Obligation of the Redeemed, o katungkulan ng tao. Ang katungkulan ng tao. Praise the Lord, hallelujah. Obligation, a duty, a promise that must be kept. Kailangan ang obligasyon natin ay ating ingatan, ating pangako nung tayo ay nana kay Kristo. Obligation of a man to a woman when they become lovers and to become husband and wife. Ganon din mga kapatid. Nung una, nung nakilala mo ang iyong nubya o nubyo, so grabe ang pagkikare ninyo, no? Sa bawat isa sa inyo. So may mga obligasyon kayo na sabi na, ingatan mo siya. No? Kahit na ano pa man, ingatan ka, maglakad kayo, palagi pa. Noon, o sa ngayon, marami ng cellphone. So, bawat oras, hindi ka mapakali dahil iniisip mo siya. Bawat lakad niya, sabihin mo, ingat. Praise the Lord. Hallelujah. No. Nung mag-asawa kayo, so, may obligasyon ka na sa iyong asawa. May obligasyon ka na sa iyong bawat isa sa inyo. So, ang lalaki magtatrabaho at ano pa ba mga ibigay niya sa kanyang mga asawa. Ang babae, ganun din, no? Nasa kasulatan niya kung anong obligasyon ng bawat isa sa atin.
Praise the Lord, hallelujah, na mahalin natin ang ating asawa. At ang asawa, mamahalin niya rin ang kanyang asawang lalaki. So, ganun nga ba? Kaya kung sa Cebuano, puro asawa sa Tagalog. Pero kung sa Cebuano, abana o kasama. Praise the Lord, hallelujah. So, ganun nga. So, bawat isa ay may obligasyon. So, sa Panginoon, mga kapatid, ay may obligasyon din tayo. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Ang sinabi dito, ito ang wakas ng bagay. Ito ang wakas ng bagay. Ang wakas ng bagay, mga kapatid, ay ito yung natutunan natin sa Panginoon. Nung natanggap natin ang Panginoon, nung tayo hindi pa man nanampalataya at natanggap natin ang Panginoon, so ito ang wakas ng bagay. So ang lahat ay narinig. So narinig natin yung salita ng Panginoon. Yes. Sorry. So narinig natin ang salita ng Panginoon at ating tinanggap. Ang ating tinanggap ang Panginoon sa kanyang pangalan sa pagsisisi. At ito, ang sabi niya, ikaw natakot sa Diyos. So ilang taon na ba tayo na nampalataya sa Panginoon, mga kapatid? So iba sa atin dito, may bago, may 5, 10 taon. Ako siguro mga ano pa lang ko. 2005, mga 10 taon pa lang. No? Hindi. 2005, 20. No? 25 pa lang yun. 20 years. Kaya gano'n mga kapatid. So, sinasabi dito, ikaw matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga nung tayo ay nasa sanlibutan pa, wala tayong takot sa Diyos. Kung kahit na anong ginagawa natin. Dahil alam natin, hindi pa natin alam kung ano ang katungkulan natin sa Diyos. So ngayong alam na natin ang katungkulan ng Diyos at narinig ang lahat ng bagay, kaya ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan natin. Praise the Lord, hallelujah. Say praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang obligation of the parents to their children. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 Corinthians rather, 12:14. Sa ikalawang Korinto 12 verse 14, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin nyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ni Paul, narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nung si Paul ay pumunta sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan, mga kapatid, ay sinasabi niya na ako'y hindi pumarian na magiging pasanin ninyo. Sapagkat hindi ko hinahanap ang sa inyo. So hindi naghahanap si Paul ng anumang kapalit para sa atin. Halimbawa ngayon sa atin dito, sa church na pinupuntahan niya, hindi siya naghahanap ng kapalit, kundi ang hinahanap niya, ang nararapat para sa atin. Ang bagong bagay, ang salita ng Panginoon na kanyang isi-share sa bawat iglesia na kanyang pinupuntahan. At gayon din ang mga anak, ang magulang. Kaya nga dito ang pinagdiskasan kahit na sa social media, mga bagay nito, na karapatan ba ng anak na kanlungin ang mga magulang o halimbawa ang anak ay pinapapaaral ng magulang hanggang nakatapos at ang magulang ay aasa ba sa kanyang mga anak. So ganito po mga kapatid, nalagay dito. Sa totoo lang ay ang anak ng mga magulang, kundi ng mga magulang ng mga anak. So ang mga magulang, mga kapatid, ay kung halimbawa ang anak ay wala ng kanila at nakapag-asawa muli. So ibig sabihin,
wala nang obligasyon ang anak sa mga magulang. Yun ha, ang negative side niya ng mga ating pag-isip. At ang magulang, karapatan niya na pagpaaralin, pakainin ang mga anak. At paglaki at nang humiwalay ng mga anak, ay hindi na mag-aasa ang mga magulang na tawag nito, na kapalit. Ganon mga kapatid. Pero para sa atin ng mga Kristiyano, mga kapatid, alam kang Kristo, ating iisipin ang ating magulang. Dahil tayo'y pinalaki, dahil tayo'y pinakain, binihisan. Kaya sa atin na lang ang mga kapatid ang tinatawag na pagmamahal sa kanila. Palagi natin silang isipin kung saan man sila naroroon, kung saan man tayo pumupunta, kung saan dako tayo maglayo sa kanila, maghiwalay sa kanila. Iisipin natin ang ating mga magulang, mga kapatid. Iyon ang ating obligasyon bilang isang Kristiyano. Dahil narito nga ito ang pinabasihan nila. Hindi obligasyon ng anak na pakainin ng pakainin ng mama dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Kasalanan ko ba yun? Di ba? Yung mga nasa yung hindi pa naging Kristiyano. So gano'n naman nga sa isip. Pero ito nga mga kapatid, hindi nga kung ating isipin talaga, hindi talaga katungkulan ng anak na ang obligasyon ng mga ating magulang, sila ang may katungkulan sa atin. Pero bilang pagmamahal, ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya atin silang obligasyon din natin silang tulungan kung ano mga bagay. Halimbawa, magulang mo ngayon walang-wala naman. Paano? Hindi dapat tulungan natin, mga kapatid. Huwag nating sabihin na, hindi kayo nagsikap noon, ganito, ganyan. So mga kapatid, kahit ano pa mang bagay ang nanalo, dahil tayo ay nasa kay Kristo, dahil ang binigay ng Panginoon sa atin na bunga ay isang pagmamahal. Ang pagmamahal. Kaya kahit ano man mangyari, palagi natin isipin ang ating magulang. Lalong-lalo na ang ating Panginoon na nabibigay ng kalakasan ng lahat ng mga panalangin o blessings sa atin pagpapala. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, when we baptize Jesus' name, we receive the Holy Spirit with an obligation to God. And God also have an obligation with us to protect us, to bless us, to help us. So ganun mga kapatid, dahil tinanggap natin ang Panginoon, may obligasyon tayo sa Panginoon to praise Him, to worship Him. Maghalat tag-awit diri sa iyaha, mga patutuo, mga problema na ito, atong ihatag sa iyaha. So nasi obligasyon may obligasyon din siya para sa atin. Praise the Lord, hallelujah, to protect us, to bless us, and to help us. Kaya mga kapatid, patuloy na tayo sa paglilingkod sa Panginoon upang ang mga bagay na nawawala, kagaya ng sumpa ay nawala na sa atin dahil ang Panginoon ay nag-bless sa bawat isa sa atin. Praise the Lord, hallelujah. To obey the word of God, follow the command of God. So Deuteronomy chapter 28 verse 1. Deuteronomy 28 verse 1. 28:1. 28 verse 1. At mangyayaring kung inyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Praise the Lord, hallelujah. At mangyari kung yung didingig masikip ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inutos sa iyo sa araw nito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sabihin natin kahit na hindi tayo mayaman, pero nakikita ng bawat isa ng mga hindi mananampalataya sa atin kung paano tayo i-bless ng Panginoon kahit na hindi tayo mayaman. Dahil tayo ay may tatawagin na tinatawag na itong comforter.
counselor, tagapagpayo. Magtataka ang kaya pakita natin mga kapatid sa bawat ating mga kapitbahay o mga kaibigan na kahit sa likod ng problema natin ay lagi tayong masaya. Dahil alam natin na ang Diyos ang magproprotect sa atin. Protektahan niya tayo. Minsan wala tayong kakainin, nagtataka ka na lang, mayroong dumating, mayroong darating. Nagkasakit tayo, pero tinutulungan tayo ng Panginoon to heal us. Because 2,000 years ago, nangyari na yun, ang mga bagay na yun, na-predict na tayo ay pagalingin ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, nakita ng mga tao na noon na tayo ay masama ang ugali. Pero ngayon nakikita nila na yung sinasalita mo na nagmumura ka noon, ngayon, praise the Lord, hallelujah, nasa bunga nga natin. Praise the Lord, hallelujah. Nakikita ka ng mga tao noon. Pasuray-suray ka sa daan, paikis-ikis, na naglalakad, dalawang hakbang, isang hakbang, dalawang paatras. Praise the Lord, yung tayo naglalasing dati mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Ngayon nakikita nila na tayo ngayon ay nakasuot na ng basta malasing ka, grabe ang dungis, kung ano ba mga itsura natin dyan. Diba, hindi na rin na si-shake dahil nasinggo, ganito. Ngayon nakita nila, malinis na yung mukha natin, maliwalas na. At saka, nakabaraw na tayo ng malinis. Isinti. Nakikita nila, mga kapatid. At nakita nila noon, yung bahay natin palaging magulo. Palaging nag-aaway, yung mga parents natin nagsisikawan. Kung minsan, lumilipad pa yung mga pinggan at mga kaldero. Pero ngayon nakikita ng mga tao sa palibot natin na tahimik na ang ating tahanan. At palagi na lang praise and worship, nag-aawit ng awiting panlangit. Kaya mga kapatid, ibang-iba na ang ating sitwasyon noon kaysa ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Say praise the Lord. Praise the Lord. Dahil noon, isang problema lang, hindi ka na makausap ng asawa mo. Magsisigawan na kayo kung anumang mga bagay na dyan. Pero sa ngayon, kung ano mga problema, may Diyos tayong lalapitan. Kung ano mga bagay na dinaraing natin, may Diyos tayong lalapitan. Kaya nga, nakikita ng buong ating kabarangay na ibang-iba na tayo. Kaya nga, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Kahit saan mang sulok tayo pumunta, mga kapatid, itataas tayo ng Diyos. So patuloy na tayo manampalataya para sa Kanya. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Stay humble in the sight of God. Hindi sa ating sariling, not our will, not our conviction, not our philosophy, but will of God and to gain salvation. Praise the Lord, hallelujah. And Matthew chapter 4, verse 18-22. Matthew chapter 14, 18-22. Chapter 4, verse 18. Sa Matthew 4, verse 18. Basa. At sa paglalakad niya sa tabi ng dagat na Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid na si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mamamalakaya. 19. Sa 19, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. 20-22 says, tuloy mo na lang. Hanggang 22.
Sa 20, at pagdakay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kaniya. At paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid na si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kaniyang kapatid na si Juan sa daong nakasama si Zebedeo na kanilang ama na nagsipag-hayuma ng kanilang mga lambat at sila'y kaniyang tinawag. Sa 22, at pagdakay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kaniya. Praise the Lord. Hallelujah. Ito sila ang apat na apostoles na unang tinawag na ating Panginoon Jesucristo. So ganun din sa atin nangyayari mga kapatid sa ating buhay nung hindi pa tayo tinawag. Nung tinawag tayo ng Panginoon, brother, nung tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo, ito ang dapat nating tandaan, na ang bagay na mga kahadlang sa atin sa pananampalataya dapat iwanan natin. Praise the Lord. At kung halimbawa, o mga bagay na pamilya, ang unang-unang kalaban natin dito mga kapatid ay ating mga pamilya sa ating pananampalataya. Kung devoted sila sa religion, tayo ay noon sunod-sunuran sa kanila, sumusunod. Ako marami akong religion na napasukan mga kapatid. At dito ako talaga nag-stay sa ating pananampalataya na naniwala sa isang Diyos. Dati ang lola ko, Trinitarian, mga ano. So, ganun. Kaya sa atin mga kapatid, no, nung tumiwalag tayo sa kanila, sa kanilang pananampalataya. So, ganun nga ang mangyayari mga kapatid, na tayo'y kukontrahin. So, salamat sa Panginoon ang mga bagay na yun ay sinabi dito, pagdakay iniwan nila ang lambat ang isunod sa Kanya. Ganun ang nangyari sa tinawag ni Jesus Christ na mga apostoles. Ganun din sa atin mga kapatid. Iniwan natin ang mga bagay na sa sanlibutan nung tayo manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil ang panampalataya natin noon, naniniwala tayo sa Diyos. Pero may mga bagay na hindi natin maiwan-iwanan. Praise the Lord, hallelujah. Ang mga bagay na gaya ng mga naka-display sa harap ng altar ng mga santo, yung mga inumin o ano pa man dyan, hindi natin maiwan-iwanan nung hindi pa tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganoon din sa kanila mga kapatid. Hindi nila iniisip ang mga bagay na yon sa pagtawag sa kanila, bigla nilang iniwan yung mga kanilang mga gamit, kanilang mga lambat. Dahil alam nila na pagsunod nila sa Panginoong Hesus, na ang blessing o pagpapala ay susunod sa kanila, lalong-lalo na sa kaligtasan mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Ang isa pa mga kapatid, nung nandyan pa tayo hindi pa tayo mananampalataya sa Panginoon, ang isa na dito yung pride natin, no? Pride natin, hindi talaga mawala-wala yan. Minsan, kahit na tayo, sinasabi natin, Kristiyano na tayo, lumalabas pa rin. Meron pa minsan. Kaya dapat ang mga bagay na yon, to be humble. Kailangan magpakumbaba pa tayo palagi. Dahil ang bunga ng Espiritu ay isa yan sa bunga ng Espiritu. Ang bunga, marami siya, pero hindi natin masawag na banga. Kundi, isa lang siya, bunga. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, nang tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga apat na apostoles, ay wala silang dalang isip na iwanan ang kanilang ginagawa. Praise the Lord, hallelujah. Gaya din sa atin mga kapatid, ay binigyan ng obligasyon ng Panginoon. Tayo ay mag-share din kung anong natanggap natin sa salitang ito ngayon. I-share din natin sa ating mga kaibigan, sa mga hindi pa nanampalataya, sa ating mga... Hayaan mo na yung mga taong dito, yung mga taong humahadlang sa ating pananampalataya. Pag-pray natin mga kapatid. Sertian, pray, always pray, huwag nang mawala ng pag-asa. Darating ang panahon, makikita niya. Kung ano man mga direct ko na lang, kung ano mang pinag-awayan, tahimik lang. Para makikita niya na ang
iyong kabutihan, ang iyong dahil dinggin ng Panginoon, alam ko, dinggin ng Panginoon ang iyong mga dasal. Praise sa bawat isa sa atin, kung anong dinidesire natin sa ating buhay, dinggin ng Panginoon yan. Kaya nga mga kapatid, iwanan na natin yung mga bagay-bagay na nakikita nila na tayo maging masama sa kanila. Dahil hindi nila alam ang ating damdamin na gusto sana natin sa ang bagay nito ay para sa kanilang ikakabubuti. Ngunit hindi nila nakikita. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid. Never give up. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. In Hebrew 4, chapter 15, Hebrew, chapter 4, Hebrews chapter 4, verse 15. Sa Hebreo 4 verse 15, sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Praise the Lord. Bagay ito ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na maaaring mahabag sa ating kahinaan. Ang ating Panginoon, bago tayo tinawag, ay nahabag na sa atin. Kaya nga siya nagsakripisyo sa cross ng Kalbaryo upang tayo ay kaawaan, upang tayo ay maligtas. Praise the Lord, hallelujah. Kundi isa na kahit maman siya ay nakaranas ng pagtukso, mga kapatid. Kaya kahit tayo yung natutukso, alam natin na mga bagay na yun, ang mga tukso yun ay maiwasan natin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga ang habag ng ating Panginoon sa simula po man na hindi tayo nanampalataya ay nandyan ang mga kapatid. Lalo-lalo na ngayon na tayo nanampalataya. Kaya nga ating maiwasan ang mga tukso dahil sa kanyang habag, sa kanyang awa para sa atin mga kapatid. Dahil hindi niya gusto na tayo ay tawag nito, it is for things na mahulog ka sa kamay ng Panginoon. Hindi niya gusto yung mga kapatid dahil gusto niya na sana na lahat tayo ay maliligtas. Praise the Lord, hallelujah. In Romans chapter 3, verse 23, Romans 3, chapter 23. Sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Nung tayo hindi pa nanampalataya, kahit na sabihin natin na nanampalataya, patuloy pa rin tayo nagkasala, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Sa palibhasa, inaring ganap na walang bayan na kayong biyaya sa magitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging palubag loob sa magitan ng panampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala kayang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na gawa ng daang panahon sa pagpahinuhod ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nung tayo tinubos ng Panginoon, mga kapatid, hindi sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Pero ang ating obligasyon lamang kung tayo may nagkasala ay alam natin ang ating gagawin. We always palagi tayong maghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil noong hindi pa tayo nanampalataya, pag tayo nagkasala ay sa wala lang. Parang wala lang. Patuloy lang sa pagmumura, patuloy lang sa kung ano-ano mga bagay na masama na ginagawa natin, parang wala lang. Pero simula nang tinanggap natin ang Panginoon, kung magkasala tayo, kuminsan sa ating mga dasal, Lord, patawarin mo ako kung ako may pagkukulang sa iyo. Kung ano mang kasalanan ko, kaya nga ang Holy Spirit, mga kapatid, yun talaga ang nag-aano sa atin, nag-convict o nag-aano ng konsensya natin. Ako nga minsan, papagalitan ko ang aking mga tauhan. Minsan, may mga hindi mo talaga maiwasan dahil minsan stress ka. Papagalitan ko sila.
At saka, masabi ko na sa ano yung nasabi ko kanina sa akin, ano? Kaya nga minsan, nasabi ko, Lord, forgive me. Kung ano man yung mga bagay na yung kanina. At saka, kung papagalitan mo, nasabihin mo, hindi mo siya pansinin mo. Kaya nga, sabi nila, huwag mong paabutin ng hapon o gabi yung iyong galit. Pero, yun nga mga kapatid. So, ganun nga ang nangyari sa bawat isa sa atin mga kapatid. Alam natin ang pagkakamali o mga, halimbawa may mga salita tayo na minsan nabitaywan natin na hindi parang masama sa ating pag-isip. So, agad tayo nakapaghingi ng pasensya o pagpatawad sa ating Diyos. No? Hingi tayo ng kapatawaran. Hindi gaya dati na nung tayo ay gusto lang kung ano mga nangyari. No? Sa palibot, alam natin. At kahit na alam natin mali yung ginagawa, sige pa rin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, patuloy tayo mga kapatid. Atin lang palagi isipin na pagpapala ng Panginoon ay palaging sumusunod sa atin. Kaya bawat kamalian natin, sa sinabi dito, sapagat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nagkaabot sa kawentean ng Diyos. Pero ngayon tayo ay nandito na sa kanyang harapan, tinanggap natin ang kanyang pangalan sa bautismo at tanggap natin ang banal na Espiritu. So, paabot na lang tayo ng ating kaluwalhatian, lalo na sa kanyang pagdating o tinatawag na rapture. Speaking of rapture, mga kapatid, isingin ko lang, hindi natin alam ang mga oras na yon, kung kailan darating ang mga bagay na yon. Kagaya sa atin ngayon, iilan lang tayo. Hindi natin alam kung anong ginagawa ng mga kapatiran natin sa labas. Pagdating ng rapture, lahat tayo dito ay mawawala. At iba doon ay naiwan. Kaya sikapin natin mga kapatid, kahit ano pa man ang sitwasyon ng panahon, patuloy tayong pupunta sa bahay-sambahan. Sinasabi ko ito kaninang iniisip ko, kahit na ano pa mang mangyari, we worship and praise God without limitation pala kanina, yung iniisip ko. Walang limitasyon. Kaya pupunta tayo sa church, dahil kung doon tayo sa bahay natin, pwede tayo mag-awit, pwede tayo magpasalamat, pero dito mga kapatid, ibuhos natin ang ating pag-worship sa ating Panginoon. Pwede kang sumigaw dito, pwede kang umiyak dito, walang magsasaway sa iyo dito. Kaya nga, sikapin natin. And every good times and bad times, lalo-lalo sa panahon na kanina sinabi ko na ito ang sinasabi ko na tugma sa aking kanina, na kahit na umuulan, sabi ko pupunta talaga ako. Dahil ito ang obligasyon ko sa Panginoon. Ito ang obligasyon natin sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kung lalapit lang ba tayo sa Panginoon, kung meron tayong biyaya, magpapasalamat? Hindi, di ba? No, kahit ano pa mga problema, pasalamatan natin ang Diyos. Dahil ang problema, iyon ang nagbibigay ng kalakasan sa atin mga kapatid. Hindi tayo maging malakas kung walang mga darating na mga unos sa ating buhay. Kung palagi na lang blessing, baka makalimutan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Tama yung sinasabi na sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pero baka delikado dyan mga kapatid. And all things shall be added unto you. At baka makalimutan natin ang Panginoon dahil sa blessing na binigay sa atin. Kaya nga, kahit ano pa mangyari, yumaman ka man, pinagpala ka ng Panginoon, isipin natin, mga kapatid, kung saan tayo nanggagaling. At least we are still humble in the sight of God. Kung ang ating paa nakaapak sa lupa, kahit na yumaman ka man, sana nakaapak pa rin sa lupa. Ating pasalamatan ng Panginoon dahil sa kahirapan tayo itinayo, itinaas, kung anong mga sitwasyon, darating panahon na tayo maging isang mayaman, mayroong bahay,
kutsi o ano pa mang mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin. Huwag nating kalimutan ang Panginoon, mga kapatid. Kung pwede pa lang, kahit bumagyo, pumunta tayo ng simbahan, sa bahay-sambahan, pasalamat. Lord, kaya nga, gano'n mga kapatid. Kanina kaya nga, minsan na ano ko mga kapatid na kanina pagising ko, uy, umuulan. So, ang isip natin, pupunta kaya ako, hindi. Pero minsan, ito yung mga tandaan natin mga kapatid, it is our obligation. Dahil tayo tinubos. Umulan man. Sabihin mo, ulan ka lang, sabi ni Esther yan kanina. Ulan ka lang. Sasamba kami sa Panginoon. Kaya sikapin natin at kung ano man ang mangyari mga kapatid. Dahil alam natin, lahat ng tao kapag may mga sakuna mangyayari sa sanlibutan, doon na sila mag-ano sa simbahan. E paano kung huli na ang sakunang iyon pala mangyayari sa buhay natin? Hindi na tayo makapunta dito. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sikapin natin mga kapatid, kada linggo, kung kaya ng kaya ng ating katawan o ano, pupunta tayo. Praise the Lord, hallelujah. Sikapin natin. Kung may dinaramdam ka man, mas lalong sikapin natin. Dahil dyan mo maramdaman ang presensya ng Panginoon habang tayo naririto. Bilang isang testimony mga kapatid, sa midweek service noon, malapit lang naman ang simbahan. Sa araw na yun, grabe panakit ng katawan ko, tinatrangkaso ako, sabi ko, hindi ako attend na midweek service dahil masama ang katawan ko. Pero sa ano ng Espiritu Santo mga kapatid, para tinulak ako. Sige, sabi ko, punta na lang ako ng ano, kahit na napakasakit, naghanap ako ng ano, yung tawag niya, manghihilot. Wala akong nakita. Sabi ko, punta na lang ako ng church. Nung pumunta ako ng church, mga kapatid, medyo late na ako. Itang-tama, nag-iipon-ipon na pala sila. Nag-iisip sila kung sino mag-opening prayer. Uy, ganito si Brother Ray, si Brother Ray, ikaw opening prayer. So, sabi ko, hindi na lang ako, dito ako prayer. Habang nagpipray ako mga kapatid, grabe ang pawis ko, tumatagaktak. Ang laki. Basa-basa yung ano ko, yung damit. Maya-maya naramdaman ko mga kapatid, ang kaginawaan na aking katawan. Nawala ang sakit, nawala ang mga lagnat ko mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, bilang isang encouragement sa bawat isa sa atin, ang sakit, kung maaari pa lang, ilapit natin sa Panginoon. Huwag tayong hihinto o sikapin natin pumunta ng maraming mga karakter sa Bible mga kapatid na sinisikap nila. Kagaya ni Bartimaeus, kagaya ng 40 years na babae na nagdudugo. No? Sinisikap nila na makapunta talaga kay Jesus Christ. Sumisigaw. Gaya rin sa atin mga kapatid, we are still exist. Nagpatuloy ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya huwag nating isipin na mga bagay na yun isang hadlang para sa atin. Because that is our obligation to God. Para purihin siya sa in the good times and the bad times, mga kapatid. Praise the Lord. Hebrew 9:22. Hebrews chapter 9:22. Sa Hebreo 9 verse 22, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Praise the Lord. Hallelujah. Noong unang panahon mga kapatid, ang mga time of Israelites na wala silang mga handog, wala silang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kung anong klase kasalanan ang kanilang nagawa, mayroong rin i-comment ng mga hayop na kung ano ang kanilang ialay. Praise the Lord, hallelujah.
nang nakita ang Diyos na ang mga tao minsan sa ganung bagay ay walang tawag nito, napatuloy sa pagkasala. Dahil sa pagmamahal, gusto sanang lipulin ng Panginoon, ng Diyos ang sanibutan. Marami sa paraan. Tawag nito, baha, o lindol, o ano pang mga bagay, ngunit ang tao ay patuloy pa rin sa pagkasala. Kaya nga sa tinatawag natin si John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and he who believe in Him shall not perish." Ang maniwala sa Kanya ay hindi malalaglag. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga ganun nga mga kapatid dahil sa awa. So, maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya ginawa niya kanyang sarili doon sa cross ng Calvario. Sa pagitan ng kanyang dugo na pumatak sa lupa, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran ng kapatid. Hindi tayo kung tayo mga Hentel, we are the Gentile peoples mga kapatid. Hindi pa tayo mananampalataya. Tayo ay isang basura lamang. Isang basahan sa harap ng Diyos. Praise the Lord. Pero dahil sa awa ng Panginoon, ibinuhos niya kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Ang bawat naniniwala sa Kanya, lalo-lalo dahil sinabi noon na ang bayan ko na minahal ko, ngunit ako'y kanilang itinatakwil. Kaya, nung itinakwil siya ng Israelites, nabuhos ang kanyang atensyon sa mga Hintel na nanampalataya sa Kanya. Tayo yung mga kapatid. Kaya nga nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng kapatawaran dahil sa Kanyang dugo na binuhos sa cross sa Kalbaryo. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God, hallelujah. Dahil kung wala sa pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. So, magpasalamat tayo mga kapatid, dahil sa Kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran. Dahil sa ating pananampalataya, wala tayo pananampalataya, kaya kawawa ang mga tao kung wala sa pananampalataya mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 2:8. Sa Efeso 2 verse 8. Yes. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat sa biyaya, tayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, importante talaga ang pananampalataya para sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Apagkat ang bagay nito, ang kaloob ng Panginoon ay hindi ito para sa ating sarili. Ito ay ang kaloob ng Diyos ay galing na sa Kanya, hindi sa ating sarili lamang. Kaya patuloy tayo pananampalataya mga kapatid. Huwag tayo bumitaw sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay ay mayroong mga consequences na mangyayari sa ating buhay. Kaya minsan, naisip natin ang ating mga kapatiran na lumayo. Okay lang kung lumipat lang sila ng simbahan. Siguro, siyempre ang grace of God na patuloy. Pero kung lumayo na talaga sila, tumalikod. Dahil sa marami akong naobserbahan sa ating mga kapatiran, nakikita ko na lamang na bumabalik sa kanilang mga nakaraan. Sa mga bisyo. Sabi ko, pailing na lang ako minsan ng kapatid, minsan nakakaawa. Kaya nga tayo mga kapatid, nandito ngayon, palagi natin isipin na isang makakatakot na bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Gaya nito, ulan ng ating kalaban, nalalamig na ang iba. Praise the Lord, hallelujah. Naranasan ko din yan mga kapatid, nalamig din ako noon.
Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang pag-ibig, binigyan ako ng another chance. Kaya nga, sabi ko, ang chance na yung binigay ng Panginoon sa akin noon ay hindi ko na iiwan. Dahil noon ay, ito true story ito sa akin mga kapatid, nung na-assign ako dito. Parang uminom pa ako mga kapatid. Oh. Nung dumating ako dito dahil sa mga barkada. Ganito ganyan. Nung gabi yun, grabe, hindi ko na alam na napakarami ko na palang nainom. Pasuray-suray na ako, nakita ng mga tao, ng mga pasuray-suray ako. So noon, pagsakay ko ng motor, saka isipan ko, kayang-kaya ko pa. Mabuti na lang, may lumapit sa akin. Wag na kang sumakay. Ako na lang mag-drive ng motor mo. Tapos mayroon isang motor na na pumundog. Dito ka na sumakay sa akin. So, pasalamat ako sa Panginoon ng umagang iyon. Sabi ko, doon ko na-realize mga kapatid, na kung hindi sa dalawang taong iyon, at alam ko ang taong iyon ay inutusan ng Panginoon na iligtas ako. Kaya kung hindi pa ako na-rescue tulungan ng dalawang taong iyon, alam niyo naman doon sa site namin kung sino nakapunta doon, napaakyat, bangin sa gilid. Papunta sa barracks namin, pababa, bangin ang gilid. So kaya mga kapatid, sabi ko, saan kaya ako pulutin ng time na yon kung napatuloy ako na walang taong tumulong sa akin? Kung hindi ako tinulungan ng Diyos, sa dalawang taong iyon, na inutusan niya. Doon ko na-realize mga kapatid, sabi ko, ayoko na, Lord, forgive me. Kaya simula noon mga kapatid, kahit na hindi na ako tumikim. Praise the Lord, hallelujah, sabi ko, pupulitin siguro ako sa bangin. Napakatarik pa naman sa gilid ng bundok na yun, na project site namin. Kaya sabi ko, kung wala ang dalawang inutusan ng Panginoon na yun, sabi ko, iwan ko anong mangyari sa akin. Buhay man siguro ako, pero marami siguro ako mga diferensya sa katawan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag tayong bumalik sa mga bagay-bagay na nakaraan sa atin. Na tayo ay niligtas ng Diyos. So, obligasyon natin na tayo ay manampalataya, patuloy sa pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Dahil alam ko, kahit na ang Diyos ay nalulungkot sa mga bagay na yun, ng mga taong tumalikod sa Kanya. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon na inoffer niya, tinanggap natin na tayo tumalikod. Ganun din sa relationship natin mga kapatid, no? Sa mga, kapag tinaligdan mo isang tao, alam mo naman, masakit din sa iyong kalooban. Praise the Lord, hallelujah, ang mangyayari. Praise God. So ganun nga mga kapatid, patuloy na tayo. Share the gospel, no? Sa Matthew 28, chapter 28, 18 to 19. Sa Matthew 28, 18 hanggang 19. Yes. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise the Lord, hallelujah. At sinabi dito, lumapit si Jesus kanila at sila'y kayong kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din sa atin mga kapatid. Nung tinanggap natin ang Panginoon at baptismuhan tayo sa Kanyang pangalan at tanggap natin ang banal na Espiritu, kaya nga ang naibigay na rin sa atin ang authority. No? To share the gospel. At sinabi dito, dahil dito magsiayon nga kayo at gawin niyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang utos na ito mga kapatid,
ay hindi pa ito natutupad ang sinabi ng anak ng Espiritu Santo. Ang nangyari ito within 50 days in the day of Pentecost, natupad ito mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. And Acts 2:38, natupad ito. Na tayo magsisi sa ating mga kasalanan o bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at natanggap natin ang banal na Espiritu. Ito ang inutusan ang 10 apostolis na ating Panginoong Hesus Kristo. So ganun nga nangyari mga kapatid. No the day of Pentecost, dyan na ang fulfillment ng baptism. Kaya marami nalilito dito sa anak ng Espiritu Santo, no? O hindi pabautismo sa anak at ng Espiritu Santo, ama ng at ano ba yan? In Jesus name. Sorry. Baptismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Marami nalilito dito mga kapatid. Ako dati nalilito rin ako dito. So kaya nga noong time na hindi pa ako nabautismuhan, talagang sa Trinitarian pa ako mga kapatid, ay ako nalilito dito. Dahil ito pala, ang utos na ito, ay hindi pa natin alam nung hindi pa natin natanggap ang banal na Espiritu. Nung natanggap na natin ang banal na Espiritu, ay nalalaman natin na ang tatlong ito na anak, Ama, Anak at Espiritu ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. At lahat mga parables o talinghaga ay hindi ko pa maintindihan dati. Pag sinasabi ni the right hand of God, di pala natin alam kung ano meaning ng right hand of God. Right hand of God is the power of God. Magaya ni Jesus Christ, right hand. Hindi physical na tao na si Jesus, nandiyan ang Ama. Praise the Lord. Kundi ang right hand, ito yung kapangyarihan ng Diyos. So Jesus is the tawag nito, si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Doon dati nalilito pa ako mga kapatid, sabi nito mga tinatawag nila, si ayon gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa. Sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam ko marami pa sa atin ang hindi alam. Nagpabautismo lang ng in the name of Jesus Christ, pero hindi pa alam ang dito buod dito. Kasi minsan nalulungkot ako, mayroon tayong kapatiran doon sa Dimanyang noon, nashiran ko ng ganito. Tinanong niya ako, ano yung bautismo ng Ama, Anak at Espiritu Santo? So in-explain ko sa kanya mga kapatid, ang ganito, sabi ko, it is utos pa lang ito. So sinabi nga, hintayin ninyo na dumarating sa inyo ang banal na Espiritu. Ganun nga mga kapatid. At patatanggap nyo ang banal na Espiritu sa inyo at malalaman ninyo kung anong bautismo. Ganun nga. Parang nalulungkot siya mga kapatid. O talagang kita ko nalungkot siya. Parang disagree siya sa sinabi ko in Acts 2:38. Kaya nga mga kapatid, ating alamin dahil ating obligasyon na to share the word, to share the gospel, ating alamin talaga na para kung mayroong magtanong sa atin, in the name of the Father, the Son, Holy Spirit, mayroon tayong ikasagot kung ano ang tama o sa share ang dahil kung hindi mo alam ito mga kapatid how to share the gospel, maraming katanungan na hindi natin masasagot sa mga taong hindi pala nagpalataya. At lang dito mangyayari dito, yung parang nagdebate lang. So ito isang utos pa lang mga kapatid. Hindi pa ito ang fulfillment. Nung dumating ang the day of Pentecost, doon na open. Si Pedro ang nagsabi. Dahil may nagtanong sa kanya, Ginoo, ano ang aming gagawin? Dahil sinabi ni Pedro, ano aming gagawin? So sinabi ni Pedro, magsisi kayo ang pagbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at nang matanggap niyo ang banal na Espiritu. Ganun nga mga kapatid. Kailangan malaman natin ang gospel habang tayo nagsishare. Kaya nga,
kaliligtas din ng ating mga kapatiran, ng mga kaibigan na hindi pa naligtas to share the gospel. Because it is our obligation para sa dahil binigyan na din tayo ng authority. No? Lalo-lalo na kung natanggap mo ang banal na espiritu, bawat isa sa atin natanggap na natin. So may authority na tayo to pray the sick. Dahil kapag pipray tayo sa tawag ito sa mga may sakit, halimbawa na sa kapitbahay mo, nagkasakit, huwag mo nang anuhin si pastor, disturbuhin mo, tawagin doon. Tawagin ko muna si pastor doon para pray kita. Ikaw na mismo, tayo na mismo mga kapatid. Praise God. At isa yung living testimony pag magsabi siya, gumaling siya. Dahil sa pag-pray mo. Marami na nangyari yan sa akin mga kapatid. Sabi ko, pasalamatan mo Panginoon. Yan, gabi iyon, may isang taong sumakit ang ulo, siya i-pray over ko siya. Kinabukasan, nagtrabaho. Sabi ng isang kasama, Bayri, gumaling na siya Ay, glory to God. Praise the Lord. Sa Bible study muna ako, pinahaywatin ko sa niya, binasahan ko sa Isaiah 53. Doon ko binasahan ko siya. Ganito ang mangyayari. Sabi ko sa Old Testament and then fulfillment ngayon. So nangyari nga mga kapatid. So share the gospel. That is our obligation bilang isang tinubos. Praise the Lord. Hallelujah. Sa 1 Corinthians verse 15. Mahaba pa ito mga kapatid. Maaga pa naman. 15 verse 1 to 4. 1 Corinthians chapter 15 1 to 4. Ako na lang magbasa mga kapatid. Ngayon, ipinatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ibanghilyo na sa inyo yung aking pinangaral na inyo namang tinanggap na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pagkita naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong ingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsinampalataya na walang kabuluhan. Sapagat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya nga ito ang sabi ni Paul sa Church of Corinthians. Na binigay niya sa Church of Corinthians ang mga kanyang salita na parte kay Kristo. Kaya sabi niya, ingatan niyo sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Kung maliban, kayo man ay sinampalataya na walang kabuluhan. Kaya manampalataya tayo mga kapatid na may kabuluhan ang bawat isa. To share the gospel, kahit na sino pa man, kahit na sa katabi mo. Marami na akong na-encounter niyo mga kapatid sa barko, sa aeroplano, sa bus. Marami na rin akong na-encounter niyo mga kapatid. May isa talaga na nagtanong sa akin, Brad, may Bible ka pala? Oo, may Bible ako. Christian ka? Oo. Ikaw, sabi ko, ako, Pentecostal ako. Ikaw, Baptist. Brad, mayroong isang kaming kapatiran na Baptist, mga kapatid. Sabi niya, na very faithful, mapagbigay, araw-araw, nandiyan sa church, o fellowship. Pero ano siya? Umiinom siya. Sabi niya. Naglalasing. Ganun ba? Sabi ko, tinanong niya ko, maliligtas ba siya, Brad? Sabi ko, hindi ako makasagot niya, Brad. Basahan natin ang Bible. So, binasahan ko siya doon sa Galatians chapter 22, verse 19. So, hindi siya nakaimik. O kaya nga dapat para mga kapatid, may bala talaga tayo palagi. Para saan makikita yung mga katanungan nila. Ako ang tinanong niya. So, hindi ko personal na sinagot. Sabi ko, hindi ako makasagot dyan, Brad, pero basahan natin ng Galatians chapter 22, verse 19. So, doon nakikita ang lasinggo, ang paglalasing. Kaya nga ganun mga kapatid. Kaya nga, hindi na siya umimik.
Sabi ko, dapat manampalataya tayo, mga bagay na yan, iwanan natin. Kaya nga, kahit anong pitfall mo sa Panginoon, mga kapatid, kung meron para tayong karumihan sa harap ng Diyos, sayang ating effort na papunta araw-araw sa pag-araw, mga kada linggo, kada fellowship. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Kunti na lang, mga kapatid. Medyo mataas-taas pala to. Ephesians chapter 4 verse 1. Revelations na lang pahayag. Escape ko ito, masyado nga itong isa. Mahaba. Revelation chapter 7, pahayag 7. Chapter 9, 17. Mula 9 hanggang 17. Yes, sister. Hayag sa 9. Praise God. Pahayag 7:9. Basa pa. Sa Apokalipsis 7 verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagdaramtan ng mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Patuloy natin sa 17 mga Hanggang 17. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay suma sa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay at sila'y nagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos sa 12 na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nagdaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan ang sipanggaling. Sa 14, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nanghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglingkod sa Kaniya araw at gabi sa Kaniyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anong init. Sa 17, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siya magiging pastor nila at sila ay papanugutan sa mga bukal ng tubig na buhay at pagpahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Praise the Lord, hallelujah. Ito ang sinabi sa ni John, mga kapatid. At nakikita ito na John na tayong mga tinubos ay ito mangyayari sa atin. Ay tayo pa dadamitan habang nahintay sa Panginoon, dadamitan ng puti at maghintay. At lahat ng mga bagay na yun ay tayo ay kukurunahan din sa araw ng pagtubos, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. So, isang bagay na nagpapaalala sa atin sa araw nito, sa umagang ito, na mga bagay nito ay maganda hain ng Panginoon na sinabi niya na tayo ay kanyang tubisin. Lalo-lalo na dito na hindi na tayo mauhaw, ni magugutom o tatamaan ng araw o anumang mga init. Praise the Lord.
at tayo ay mag-awit doon sa luklukan o tawag nito sa templo ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. At siya maging pastor natin at panungutan sa mga bukal ng tubig na buhay, papahirin ng Diyos sa bawat luha ng kanilang mga mata. Ito mga kapatid, sinabi ko na noon na kung ang nangaligtas ay papahirin ng Diyos ang mga luha sa kanilang mga mata at mawala na mga bagay-bagay, mga problema o anumang kasakitan na ating maramdaman. At puro kasayahan na lang pag-awit ang ating gagawin doon sa kaharian ng Diyos, in the kingdom of God. Samantalang ang hindi naligtas ay doon sa kadakat-dakat ng apoy na may asupre. So ito mga kapatid, hinisipin natin, papahirin ng Diyos, mawala ang lahat. So hindi na natin ma-recall ang mga bagay na nakaraan sa ating buhay mga kapatid. Pero samantalang ang nasa impyerno, araw at gabi, tinutorture din sila doon. Not a physical, kundi sa kanilang mga iisip. Dahil ano pa rin nila, maaalala pa rin nila ang mga bagay na nangyayari sa kanila dito sa sanlibutan mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. Ang mga bagay na ito ay ating pasalamatan sa ating Panginoon as isa na lang mga kapatid. Ituloy na lang natin ito. At dito rin sa is very common na mga kapatid, hindi talaga ito mawala. Yung giving and tithes natin, so? Praise the Lord, hallelujah. And Malakay 3:8 to 10 is a common verse. Malakyas 3:8 to 10. Sa Malakias 3:8 hanggang 10, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo na nga sumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa makatugid bagay nitong buong bansa. Sa 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga drungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat silid na kalalagyan. Praise the Lord, hallelujah. Maraming kontrobersya sa mga bagay nito mga kapatid. We are blessed by God. So lahat nung tayo ay nagbibigay at sundin natin mga bagay nito, pinagprotektahan ng Panginoon ang ating mga property o mga gawain ng ating mga kamay. Pinagpapala tayo ng Panginoon. So hindi natin iisipin na ang mga bagay na ating binibigay, magbigay lang tayo dahil tayo pinapala. Magbigay tayo mga kapatid. Kung ano man ang nasa atin, kung ano mga tinatawag niya sa ikasampu natin. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Naalala niyo ba yung isang babae na ilang sitabo lang yung kanyang binigay? Buong pira niya, walang-wala na siya, binigay niya. So, magbigay tayo dahil tayo already blessed. Binipit yung dilaw. Already blessed by God. Huwag natin isipin yung sinasabi nila, wala na yung tithes, wala na yung mga ganito. Kaya nga sinasabi dito, ang mga tithes ay dahil gagamitin, iimbak sa bahay ng Panginoon upang gamitin, upang may pagkain. Kala nila siguro yung ibang pastor kasi, kala nila mayaman. Kaya iba against about tithe. Kung walang trabaho yung pastor, kawawa naman. Paano pagkain nila sa kanilang paano nila masustain yung church? Paano nila ma-maintain yung church? Kaya ibang talaga nasa sideline. Kaya minsan napabayaan ng church. Kaya nga, para sa atin na tayong tinubos, may obligasyon tayo. Huwag natin isipin na ang
tithes ay para sa pastor. Ang tithes ay para sa bahay, sambahan. Gaya ngayon, kung may bisita, ano ang ibibigay ng pastor kung wala siyang trabaho? Kung may darating ng mga congregation, ano ang i-accommodate ng pastor? Di ba mga kapatid? Dahil ang offering mga kapatid, iba yun. Ang offering ay para yon sa mga ministro, mga manggagawa na kung saan sa ang lugar magpunta. Praise the Lord, hallelujah. Pero iba yung tithes. How can you sustain the government kung walang tax? Kaya nga lang, ang tax natin, nakakalungkot. Iba yung napapayaman tayo ngayon. Down na down pa rin. Pero okay lang naman, dahil ang Diyos natin ay mayaman. Praise God, hallelujah. Ito nga sinasabi dito, ako na lang magbasa mga kapatid. Sabi nila, para lang daw yun sa Israelites, yung tithes na yan mga kapatid. Pero din sinabi dito, sa Galatians chapter 3, verse 26 to 29, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Walang magiging Hudiyo o Griego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At kung kayo kay Kristo, kayo may binhi ni Abraham at mga tapagmana ayon sa pangako. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, ang tithes ay doon. Kahit pa si Abraham nga, nag-tithes kay Melchizedek na kaya ay kasampo. Kaya tayo, hindi na tayo sabi nga ang Israelites lang. Tayo ay bahagi na ng Israelites. Tayo ay bahagi na ng Panginoon. Kung ano man ating kalagayan sa buhay, Griego, alipin, lalaki, babae, tayo ay isa kay Kristo. So this is our obligation bilang isang tinubos natin Panginoong Hesus Kristo. Tulungan natin ang church dahil ang pera ating it is dahil blessed tayo. Huwag natin isipin kung anong binigay natin. Huwag natin pag-isipan ng pastor, ginamit na yun sa ganito, ganyan mga kapatid. Huwag natin pag-isipan. Dahil alam natin, nakikita natin kung ano kahirap yung mga manggagawa. Lalong-lalo na noon, wala ang gasolina, personal, o ganun. Halimbawa, sunod ako, ikaw kayo susunod. Kaya nga, minsan, si pastor nagbibigay ng panggasolina para sa pupunta ng Pilingkit, panggasolina ng bangka. Kung walang mga alay at mga handog dito, saan siya kukuha? Halimbawa, wala siyang trabaho. Kaya nga mga kapatid, ganun. Huwag natin isipin ng mga bagay na tawag nito, na para na yan sa pastor. Yun ay para na rin. Para na rin para sa, halimbawa tayo, hindi tayo nakapag-preach sa ibang lugar, at least may mga manggagawa na gagawa ng ating gawain. Praise the Lord, hallelujah. So, the last verse, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, 10. Chapter 6 hanggang 10. Yes. 1 Corinto 6, 9 hanggang 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakit, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtunggayaw, ni ang mga manglulupi ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Ito sinabi ni Paul, hindi ba ganinyo nalaman ng mga liko ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga pagkiapid, ni mga manamba sa Diyos-Diyusan, ni mga lunya, ni ang mga babae, ni ang mga pagkiapid sa kapwa lalaki. Praise the Lord. Na ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga maglalasing. Yung sinabi ko kanina, na ito sinagot ko sa ating kaibigan na nakilala sa barko. No?
Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, palagi natin tandaan na tayo tinubos. Ito ang ating obligasyon na iwasan ang mga bagay-bagay na hindi kaya-aya sa harap ng ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya palagi tayong to share the gospel, iwasan ang mga bagay na hindi na kaya-aya sa Panginoon, to protect the church, free from each other, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah, share the gospel. Kaya ganun ang ating mga obligasyon, mga kapatid. Mga, ano tayong lahat, i-pray mo si brother, i-pray mo si sister, si pastor, lalo na sa pastor. Praise the Lord, hallelujah. Sa mga kapatiran na alam mo na mayroong mga dinaramdam, mga sakit o ano pa man, pagtulungan natin i-pray, mga kapatid. Kahit na hindi na tayo ito sa tawag nito, hindi na tayo ustosan, sabi ni Paul, na kahit nawala ako dyan, magsikusa na kayo na mag-pray. So ganun ang mga kapatid. Kahit na hindi tayo mag-reply sa social media, at least alam natin ang kapatid natin ay may dinaramdam. Halimbawa, hingi ng tulong, so i-pray natin mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. That is our obligation bilang tinubos ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya nga, bilang tinubos natin Panginoong Hesus Kristo, so atin siyang alayan ng mga bagay to worship Him, to praise Him. Kaya nga mga kapatid, kaya tayo magsatayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Aking request sister ulit, kahit awit. Kaya mga kapatid, ating isipin palagi ng mga bagay-bagay at narinig natin ang salita ng Panginoon sa oras ito. And the day of coming of Christ, na I hope na makasama tayo lahat dito mga kapatid. Praise God. Huwag natin hayaan ang ating pananampalataya na lumamig. Huwag natin hayaan ang ating pananampalataya ay maagaw ng kaaway. Huwag natin hayaan ang ating pananampalataya ay hindi tayo makarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. It is good na tayo makarating doon sa luklukan ng Panginoon, na magsama-sama doon, mag-asin-awit to praise your name. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, we pray for our brothers and sisters na wala ngayon dito, na next Sabado, sa next Sunday, na makasama natin sila ulit. Dahil hindi pa huli ang lahat. For the good times and the bad times, na makasama natin sila. Na para ang salita ng Panginoon ay papasok sa kanilang mga puso at isipan, that we are redeemed by God. Kaya gantihan din natin ang Panginoon alang-alang sa ating kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord to God. Yes.
pananampalataya. Huwag mo bayaan na yung mga anak. Ipuin mo pa rin ang mga puso. Hindi lang marinig. Nakaramdaman ay yung pag-ibig. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, patuloy mo kami iniingatan. Sa lahat ng mga bagay, sa discouragement man, sa mga sakit man, salamat po, Panginoon. Kami po dinarasan, Panginoon. Kami po pinanawagan. Pananampalataya sa iyo. Puso, sila ay aming makasama. Sa pagsama sa iyong pinagpapalaluhan. Kristo, mga asawa, hindi pa nananampalataya, Panginoon. Sa mga Panginoon, kayo kapatilaan. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Ating palakpakan natin ang kilay Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Sa kanyang mga salita na ating narinig. To encourage us to don't stop praise and worship His name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you sa iyong mga salitang Panginoon. Kami po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. At dahil alam namin na ang iyong pagdating ay malapit na, Panginoon. Ang mga bagay-bagay na aming nakikita sa aming palibot. Hallelujah. Thank you, O Lord God, sa aming mga kasambahay, sa aming mga asawa at mga anak, Panginoon. Aming po'y dinadalangin na sana bigyan mo sila ng praise God, hallelujah, na isa panaginip, Panginoon, upang sila ay maligtas. Yan yung mga salita, Panginoon, hallelujah. Glory to God. Makasama namin sila dito, Panginoon. Ang bawat pamilya, mga anak na hindi pa nampalataya sa iyo, Panginoon. Amin po dinalangin, Panginoon, na sa sunod na linggo, sunod na buwan, o anong mga panahonan na sila ay maliligtas din na kasama namin. Salamat po, Panginoon. Praise the Lord. Hipuin mo po kanilang mga puso at isipan, Panginoon, na bawat salita na aming isalita ay kanilang tatanggapin. Praise the Lord. Hallelujah. Ang deliverance ay rebuke ang kanilang mga puso na matigas na sila itatanggap sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Upang maramdaman nila ang iyong mga kabutihan, lalo-lalo na sa kanilang mga sakit, na sila ay gagaling sa iyong pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Na iyong mga salita, Panginoon, na hindi nag-isayang para sa kanila, Panginoon. Ipuin mo po ang kanilang mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aming mga kapatiran na wala sa ngayon dito, mga Panginoon, paalala mo sa kanila ang iyong pagmamahal, ang iyong kadagkalian, kung ano ang aming obligasyon para sa iyo.
bilang tinubos na hindi hadlang ang mga bagay na nasa labas upang hindi kami makapunta sa bahay, isa yung bahay sa bahan, Panginoon. Upang makadaupapanan namin sila sa muli, Panginoon, at makasama namin sila sa pagpupuri at pag-aawitan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, aking pong hiniling at ibinibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lalong-lalo na ang kabigatan ng aming mga puso at mga isipan, Panginoon. Mga problema. Praise the Lord, hallelujah. Kagaya ni sinabi mo, lumapit kayo sa akin. Lahat ng nabibigatan at kayo aking papahingayin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami narito na binigyan mo ng lakas at encouragement at makarinig na yung mga salita. Sa muli, Panginoon, ako'y nagpapasalamat kahit na iyong lingkod ay may kahinaan. Praise the Lord, hallelujah. Gabayan mo lamang po kami sa bawat aming buhay sa mundong ito, Panginoon, upang makasustain kami sa aming paghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kaya itong lahat ay aking pinabalik, ang pagpupuri at ang kapangyarihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Lagi binalik sa ating MC. Father Bishop Richard Ray sa pagdala ng banal na salita natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon na tayo po ay tinuturuan upang tayo po ay hindi maligaw ng landas. Praise God at tayo po narito sa ambagan, sa bangka pa, pangin mga mahal kong mga kapatid. Kunti-kunti na lang namin mahal. Kung mayroon kayong kusang loob na tulong para matapos natin mga minamahal, hindi po sa pilitan yung kusang po mga minamahal mga kapatid. At binibig ko po ang isang awit sa ating sister Liana Gary sa kanyang awit. Praise the Lord. Ako po muna yung isang There is no shadow in your presence.
Praise the Lord, we have the Pagkat bisyo, Sister Lian, sa awiting makalangit para sa mga kaloob at binibigong pang panalangin sa ating preacher week sa kanyang pamamagitan. Praise the Lord, hallelujah. Salamat Panginoon sa muli. Amin po mga pinapanalangin, bagan po sa bangka Panginoon na sana ito ay matapos na rin Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na nagbibigay, patuloy nagbibigay ambagan sa bangka Panginoon. Salamat po na ibalik mo po sa kanila mga pagpapala na siksik liglig at walang kasiglan mga Panginoon. Salamat po na bangkang ito ay gagamitin para sa ministry Panginoon kahit sa sulok ng isla ng Palawan na ito ay magagamit ng mga kapatiran o magamit namin kung saan ang kami mga fellowship o mga dadalhin ng mga iyong mga salita sa aming sulok dito Panginoon. Salamat po Panginoon ang iyong mga pagpapala at mga awa ay papatuloy at aking binabalik sa iyong dakilang pangalan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Father Bishop Picheri sa panalangin at tayo po'y narito na sa pansamantalang pagtatapos. Hallelujah. Praise God. Paalala muna palang minumahal na sunod na linggo ang ating song leader, ating Ma'am Colin at ang mensahe ating Pastor Arnel na minamahal pag hindi dumating yung ibang mga preacher, mga kapatid. Meron pang ibang paalala? Gawain sa Martis sa limang niya, mga minamahal, kung bakante po kayo, meron pong gawain doon. Praise God, pangkalahatan. At narito na po tayo sa pansamantalang pagtatapos at binibigay ko po ang isang awit at closing prayer kasama ating pagkain sa ating Pastor Arnel Puso sa kanyang po ang pagkatawad. Praise the Lord. Kami din sa Panginoon.
kayo ang siyang mag-provide ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa kagalakan, kabusukan, Panginoon, spiritual. Tuwing talangin namin yung aming pagsasuluhan mo kayo, Panginoon, sa araw na ito. Ang lupang mga tao na kalakasan, kalusugan, Panginoon. Panginoon, nag-prepare nito, Diyos, pagpalain ng labis, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Magkamayan tayo mga kapatid.